Narito na ang programang pinakaaabangan ng mga Tugigarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Pinque. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang ating unang episode dito po sa RBC. Taon po na 2026 ang programa po ng pamahalaang panlungsod po ng Tugigaraw, ang Tugigaraw City Live. Kami po ay inyong mapapanood sa ganitong araw po ng Biyernes sa oras po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, kasamang Efren Reyes Jr. At syempre, kasama rin po natin si kasamang TJ. Kasamang TJ, magandang hapon. Magandang hapon na kasamang Efren. At tama yan sabi mo kanina na ito po yung unang episode, no, ng programa ng Local Government Unit ng Lungsod ng Tugigaraw. At dito mismo sa may RBC Studio. At siyempre, asahan nyo po yung mga informasyon ihatid po ng ating programa, maging yung ating mga guest po natin. At mamaya, intro ni Samang Efren, ang ating buting guest ngayon. At malaman natin kung ano po yung mga ginagawa at gagawin pa at anong aasahan pa natin na activity ng naturang departamento. Ito lang po si Kuya TJ Tanotudao. Magandang hapon. Actually, kasamang TJ, napakaraming mga aktibidad ang pamahalang panlungsod ng Tugigaraw ngayong first quarter pa lamang ng 2026. And syempre, itong unang buwan, ang Enero, ay talaga namang hindi naging o hindi napabayaan yung serbisyo, kundi mas naging higit pa yung target, yung mga unang mga hakbang na ginawa ng ating pamalang panlungsod para nga ito sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tugigaraw. At syempre, sabi nga ni kasamang TJ kanina, na bagamat napakaraming mga aktibidad mula sa iba't ibang mga departamento ang pamalang panlungsod ng Tugigaraw sa unang bugso ng taong 2026, ay maiisa natin ang mga ito kasamang TJ, and this time mapalad tayo dahil kasama natin ang head ng BPLO or Business Permit and Licensing Office para naman mapag-usapan itong kanilang naging aktibidad or accomplishment sa buwan ng Enero, lalong-lalo na dito sa ating business one-stop shop o yung ating boss, at ito lamang kalulunsad na Boss on Wheels. Bigyan muna natin ng pagkakataon na bumate si Sir Joel Bariwa ng ating head ng BPLO. Magandang hapon, Sir Joel. Turn on, sir. Magandang hapon kasamang Efren at kasamang TJ. Papasalamat po ako kasi may di-deliver na natin, masasabi natin sa ating publiko na itong ating business one-stop shop ngayong taon na to ay napaka-successful. Kaya papasalamat po tayo sa ating buting mayora, kay Mayor Myla Rosario S. Pinque, kasi yung idea at konsepto niya na ito ay ating naisakatuparan, simulan nung taon ng 2024 at hanggang ngayong taon na to. Yes, Sir Joel. And para sa kalaman ng mga viewers natin, paano nga ba yung pag-deliver natin ng nabanggit nating service, itong Boss 2026, saan tayo nagkaroon ng mga off-site location at sino-sino yung mga naging partners natin dito sa ating business one-stop shop? Alam mo, itong business one-stop shop natin, itong idea na to, ni-replicate natin ito sa isang highly urbanized cities,
One of the highly urbanized cities in the Philippines. Ito yung Iloilo City. Alam nyo, pumunta tayo doon to benchmark on this activity kasi nakita natin, no, nung andun kami mismo, nakita namin how they process businesses. Very convenient, no? Parang naglagay sila ng mga off-site sila. Alam nyo nga yung off-site sila, permanent na kasamang TJ, kasamang Efren 5 off-sites yan, nasa malls lahat. So, no? hindi na Yun, lang, hindi na lang January, sir. hindi na lang January. The whole year na yan na ginagawa nila. Pero sa atin dito sa Tuguegarao, in-apply po natin ito noong 2024. Actually, 3 sites pa lang tayo. 2 off-sites, tsaka 1 on-site. Sa SM City, Robinsons, at yung off-site sa City Hall. Nung 2024 na yan, nakapag-achieve tayo dyan ng 86%, no? na collection na nag-renew ng kanilang negosyo. So tumaas po siya. Nung 2025, nagdagdag tayo ng 1 off-site. Maliban sa SM City, Robinsons, at City Hall, nagdagdag tayo ng 1 sa Mall of the Valley. And with that, na-surpass natin yung 2024 na target, which is 90%. No? Nung 2025 na yan, na-surpass natin yung collection. Siyempre, kung tumaas ang renewal rate, tumaas din ang collection. In which, nakapag-collecta po tayo dyan ng 182 million. Ngayong 2026, no, pinalitan lang natin yung 1 off-site. Ang dinagdag natin, SM City. SM Downtown. So, Downtown, SM City, Robinsons, and Tuguegarao. And ganun pa rin, no? Kahit na 4 na sites yan, naka 90% pa rin tayo sa renewal rate natin. At ang pinakamaganda dyan, no, is nadagdagan ng ating collection. No? Ang collection po natin ngayon, taon na to, ay 197 million. Nag-increase po tayo ng 15 million na collection. So alam niyo po, nung binalita po natin kay City Administrator at saka kay Mayor tong collection na to, natuwa sila. Ibig sabihin, bumabalik na po, no, yung ganda ng pagnenegosyo sa Tuguegarao. Nagtitiwala na rin po ang mga negosyante sa ating gobyerno. Ibig sabihin, pag nagtitiwala sila sa gobyerno, ibig sabihin, ang ating gobyerno ngayon nagde-deliver na bumabalik sa mga tao. So yan po yung may re-report ko sa inyo ngayong araw na ito. Okay, so napakalaking accomplishment kasamang TJ, itong isang buwan na aktibidad. And Sir Joel, tayo ay nag-extend ng Saturday. Yan. Actually, yeah. Oo, para As a matter of law, no, as a matter of policy, ang renewal at payment ng business tax only happens during January 1 up to January 20. No? Yun yung Ngayon, original na. yun po talaga kasamang TJ, yung kasamang Efren, yung nasa batas. Nasa batas yan. Pero dahil naging practice na po ng city government na hanggang katapusan, na binibigyan sila hanggang katapusan to give them more time, ample time na makapagbayad. Siyempre, hindi naman araw-araw na hindi sila busy. So, pipili lang sila ng mga araw na yon kung kailan nila gusto mag-renew at magbayad ng kanilang business tax. Alam nyo, sinasabi ko nga na dahil dyan, yung 21 to 31 is already considered as an extension. Pero there was a year, 2023, no, na masyadong mababa yung renewal rate natin. I think naging 60% lang. So nag-extend out, so may mga 40% na naiwan. So nirecommend ko kay Mayor Myla, ma'am, mag-extend po tayo ng additional 10 days, in which in-endorse sa City Council, and the City Council eventually approve it. Unfortunately, with the 40% remaining, no, yung 10-day period na extension, of that 40%, wala pang 2% ang nag-renew. So, nung time na yun, siguro hirap din, no? Hirap pa rin sa pagnenegosyo. Kasi, ano lang Baka
Because katatapos ng ng pandemic, pandemic. di ba? Katatapos ng pandemic, hindi pa talaga nag-shoot up ang pagnenegosyo business, sa Tuguegarao. oo. Not only Tuguegarao, even other towns and cities Ganon din eh. also experience this kind, no? Kaya nga, yun ang kinaganda ngayon for this year, wala na tayong extension for the reason being that ang ginawa natin, nagbigay na tayo ng 4 na sites in which pipili na lang sila doon. Actually, kasama ng friend, kasama noon ang linggo, no? Doon sa ating renewal period. Pero na-realize din, naisip din ni Mayora na kailangan rin magpahinga. Oo. kailangan magpahinga. So, wala po kaming transaction ng linggo. Pero kahit na wala kami transaction dyan, nakita po naman ninyo, no, na magandang naging resulta. Alam niyo po ang feedback ng mga business owners, napakaayos, may sistema, no? Alam niyo po, Saka convenient sila. napaka-convenient. Unang-una, sinusunod natin ng ang ease of doing business law na dapat ang proseso ay streamlined. Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy yan. Dapat magkakatabi lang yan. Kaya napansin nyo, kasamang TJ, kasamang Efren, no? Kung nakapasyal kayo sa aming one of our sites, nakita nyo na hindi na kailangan hindi na kailangan tumayo pa nung aplikante. Kumbaga, Sunod-sunod ibigay niya eh. na ngayon, papasa na lang yan. Maliban lang kung may mga katanungan sila. Yung ating business owners or may katanungan din yung ating mga kasama sa Business One-Stop Shop. Okay, so very productive ang naging isang buwan ng BPLO para dito sa pagkakaroon natin ng application and renewal para sa ating mga business partners dito sa lungsod ng Tuguegarao. Anyway, Sir Joel, sa ating observation, marami ba yung mga na bago ngayon, yung mga kakaumpisa pa lamang this year na nagbukas ng business? Kasama nga friend, mahigit 300 ngayon yung nag-apply for new businesses. So, Mga bago. ngayong week ko pa lang pinaumpisahan na ipa-inspect yan. Kasi nung last month, lahat po ng mga tao natin, nagmaman sila sa lahat ng sites. So, hindi naman pwedeng umalis yung isang tao ko, kundi matitenga naman yung pagpoproseso ng kanilang papeles. So, ongoing na po ngayon yung kanilang pag-i-inspect ng mga new businesses. Sir Joel, ano ko lang, dahil po dito sa initiative na ginawa nyo, no, ng local government, particular po sa departamento ninyo, nawala na yung extension eh. Opo. Kasi dati, gawian nyo kasi nila yun na mayroon asahan na extension Opo. sa the month of February, first week. Pero this time, alos wala na eh. Pag 31 talagang Wala na, mag-i-impose na Deadline po tayo ng Oo. penalties dyan, no? Penalty na. Yung interest and surcharge. Actually, marami pa rin nag-apply, yung 10%, no? Ongoing. Marami pang nag-a-apply ngayon. At tinatanong naman namin sila kung bakit hindi sila nakapag-renew. on time. Wala pang pambayad. So, yun nga po, alam nyo, lagi ko po inuulit to sa ating mga business owners, lalo na po doon sa maliliit, no? Na may mahabang panahon naman sa pagnenegosyo. Sabi ko, mag-save na kayo dati. Kasi alam nyo, kasamang TJ, kasamang Efren, nangihinayang pa ako doon sa additional penalties na babayaran nila. Oo. Siya pa sana yung idadagdag na lang sa kapital Oo. Di ba? Malaking bagay na yun eh. Since hindi naman natin makontrol, no? May pinanggagamitan sila ng pera. So, tinatanggap na lang natin yung kanilang rason. No? Ang kanilang pag-a-apply ng late. Yes, sir. Yung pag-accept natin ng mga late, Sir Joel, is hanggang kailan po ito? Wala namang deadline. Okay. Oh, kahit hanggang sa December yan, okay lang. Yun nga lang, Surcharge. 2% Yung per 2%, month. okay, Tsaka oo. 25% per annum yung penalty mo, surcharge and interest. And gusto na rin natin idagdag sa mga nakikinig sa atin ngayon kasamang TJ, na maliban dito sa boss natin na inumpisahan dun sa 3 off-site and 1 on-site location natin dito sa Tuguegarao City,
ay nag-launch na rin ang BPLO ng Boss on Wheels. Ayan, at siyempre bibigyan tayo ni Sir Joel ng mga karagdagang detalye nito. Ano ba itong Boss on Wheels, Sir Joel, and saang barangay na tayo nakapag-pilot? Kasamang Efren, before kita sagutin, gusto ko lang dagdag dun sa one-stop shop natin na nagdagdag tayo ng isang serbisyo doon, no? Naging kumulekta rin po tayo, nagpabayad din po tayo ng amilyar doon ng RPT, which is naging mas convenient on the part of this, not only of the business owners, no? Pati ito mga private na individuals na nagbabayad ng amilyar. Doon na rin sila nagbayad sa 3 sites at saka sa City Hall. So, balik tayo doon sa Boss on Wheels. Itong Boss on Wheels, isa na naman pong ideya, no, ng ating buting at matalino na mayora, no? Kasi on her second term, gusto niya talagang ipadama sa mga tao na ito yung gobyerno, no? Mas nilalapit namin sa inyo ang gobyerno, no? Mas ginagawa naming convenient. Hindi nyo na kailangang magpamasahe pa going to City Hall para lang mag-renew or mag-open ng negosyo. So, yan po, gumamit tayo ng isang bus, no? Nakita nyo naman, no, nilaunch natin ito noong February 3 sa Libag Sur. And nakakatuwa lang kasi sa launching natin, nakapag-process tayo ng 20 na negosyo dyan. No? Okay. Out of 20, 8 ang bago, ang 12 yun yung renewal. So yung renewal, sabi nga ni kasamang TJ kanina, kung may imposition na ng penalties, meron na. No? Right there and then, nakapag-issue na rin tayo ng mayor's permit. Okay. No? So, weekly, magkakaroon po ng Boss on Wheels. Kami po ang pupunta dyan sa mga barangay na yan. And then, syempre, we need to coordinate with the Liga ng mga barangay. At kasi sila ang mag-i-inform yan ng mga ng mga constituents sila, lalo na yung mga nagbabalak magnegosyo kasamang Efren. So kumbaga, Sir Joel, is isang linggo yung ating Boss on Wheels? No, Or once a week. Once a week lang? Once a okay. week, yeah. Weekend yun, No, Sir Joel. it will be on a regular day. It will be on a regular day. Okay. I-schedule lang, ano? Tayo na yung mag-schedule, baka Friday na po yan. Friday. At least na-umpisa na noong February 3. Opo, numpisahan na natin. At nakita naman na marami pong mga nagpunta at talagang maliban po sa maliban po sa Boss on Wheels yan sa business, pati RPT po kasama. Kasama po ang payment ng amilyar dyan. Dyan sa Boss on Wheels natin. Kagandahan nito kasi Sir Joel kasi yung nababanggit yung milyar, no? Yung kuminsan dito sila nade-delay kuminsan Tama. Dahil doon sa papunta doon sa City Hall. So pag may Boss on Wheel na, dito na pag na-announce na, for example, doon sa Libag, ikaw naman na tiga roon, i-prepare mo na yung mga gamit, yung mga dokumento mo, at pagdating yung Boss on Wheel, ready mo na. Ready na. Tama yan. Tama. Actually, ganyan po ang ginawa nila. No? Kasi alam nyo, we planned for this Boss on Wheels. No? Talagang massive yung dissemination. Kinukulit nga natin itong mga kasama natin mga barangay officials na nasabihan na yung kanilang mga constituents. And it turned out well naman. Naging maganda naman ang resulta. Yes, sir. Sir Joel, may plano ba tayo na mas i-shorten pa yung processing time ng ating mga business partners? Actually, alam mo kasamang friend, under the Ease of Doing Business Law, ang objective po nun is to streamline, no, the business processes. Alam mo, ang nagpapatagal naman po dyan, hindi naman po yung sa LGU. Ang nagpapatagal po dyan, yung mismong negosyante. No? Okay. Kahit naman gusto nating i-process ng ilang minuto yung kanilang papel, pero kung hindi naman kompleto, matetenga talaga. Okay. Kasi there's an instruction from DILG and ARTA na may fina-follow kaming oras, no? Dapat in less than an hour or less than 2 hours, ni-issue mo na pati permit, no? Alam mo, nagpapatagal diyan itong mga business owners, like nagpa-approve na sila, sinertify na sila ng ibang offices, and then na-compute na sila. Meron na silang assessment. Now, pagbalik mo ng assessment, saka lang, pag nakuha na nila yon,
hindi mo na control kung kailan sila babalik. Okay. Kung may pera naman sila, right there and then, Pwede mababayaran na nila yun. Once na nabayaran na nila sa treasury yan, we can already issue the requirements. Pero ngayon, ang nagpatagal ngayon sa isang proseso is, kung maalala nyo, we issued show cause orders Yes, last sir. year. Oo, no? last year. And the directive of the mayor is very clear na, Joel, pag hindi nag-comply, hindi sumagot sa show cause order, don't release their permits. But they can pay. But don't release their permits. And that's what we did. No? Hindi tayo, nagbayad sila, pero hinold natin yung permit nila. Kasi you have to comply first. No? Kasi, alam niyo sa totoo lang, gusto ko pong liwanagin to sa ating publiko, no? Na hindi porket gusto mong magnegosyo, ay magbabayad ka lang, okay na. Hindi po. May no? obligasyon talaga. May mga obligasyon tayo. We have to complete the requirements. Alam nyo, maraming ang pakiusap dyan eh. Sir, kailangan na namin ng permit kasi kailangan namin sa ganitong aktibidad. Pero, sir, mag-comply ka muna. Unang-una, nung nagbigay kami ng show cause order, hindi nyo man lang kami sinagot. Ngayon, makikiusap kayo sa akin. No. Dapat, ma-reciprocate yung obligasyon natin, di ba? Kung ano man yung pabor nyo sa amin, dapat yung pabor naman namin noon, sinagot nyo. So hanggang ngayon, may mga pending permits dyan na hindi pa nakukuha due to, no? Wala silang requirements. Okay, so at least ay ito yung magiging consequence kung hindi sila tatalhima sa mga panuntunan natin, lalong-lalo na itong panuntunan sa BPLO. At syempre ito ay mga dapat talagang tignan or dapat talagang i-consider, lalo na kapag ikaw ay nagnenegosyo, may mga responsibilidad na dapat na sundin at italima. Sir Joel, kung tayo po or yung mga kababayan natin dito sa lungsod ng Tugigaraw, nagnanais din na magnegosyo, based sa ating observation or kung sa records, ano yung pinakamaraming negosyo na nag-apply sa atin para sa taon na ito? Sari-sari store eh. Sari-sari store ang marami. Alam nyo, very competitive ngayon. Kahit nga magkakapit-bahay. Pero nung Tanungin mo si kasamang TJ sa Nafunan, magkakatabi ang sari-sari store dyan. Pero kanya-kanyang customer yan. Kanya-kanyang customer yan. So, Suki. sila yung nagpadami actually sa ating pagnenegosyo ngayon. At talagang makita mo sa sari-sari store pala, kasamang TJ, kasamang friend, thriving din eh. No? Ibig sabihin, may kita. May kita. No? May kita sa maliit na kapital, pero Matyaga ka lang talaga. tama 'yon. Oo. Saka sir yung yung mga grocery ngayon, nilalapit na rin nila yung servisyo nila. Pag-order ka na lang through online, i-deliver na. Yun yung maganda ngayon eh. Kaya tinitake advantage naman yung ating kababayan na yung kanilang convenient nga. Yes, Pwede pala magpatayo kahit may konting bakante diyan sa harap. Pagkuha ka ng permit, pwede pala yun. Yeah. So dahil nasuki na ka na niyang grocery, sila na magdi-deliver. Sila na magdadala. So malaking bagay yun, sir. Kaya, yung iba nga kasamang TJ, binabakbak na lang yung bahay, inaayos na lang. inaayos nila. Dinidikit na lang nila doon yung tindahan nila. Oo. Okay, sige. At babalikan natin itong mga pag-uusapan na ito dahil marami pa yung mga ibabahagi sa atin ni Sir Joel. Mamaya alamin din natin yung mga susunod na hakbang ng BPLO para sa ganun ay ma-check, ma-monitor lahat ng mga operating businesses dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ilan po muna ang paalala? Sa Tuguegarao City, hindi iniwan ng pamahalang panlunsod ang pulisya sa hirap man o ginhawa. Hindi lamang namin kasangga ang pulis sa panahon ng kasiyahan at kapanantagan, kaakibat din nila ang pamahalang lokal sa panahon ng kalamidad at mga pagkakataong sinusubok ang katatagan ng ating mga kababayan.
pagtupad ng kanilang mandato kasama ng pambansang pulisya ang bawat sektor ng aming lipunan. The PNP was never alone in fulfilling its mission to enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and internal security with the active support of the community. Bilang pagtanaw ng pasasalamat sa kanilang katapangan at kahusayan, hindi naman tumalikod ang pamahalaang panlunsod sa pangakong sila'y tutulungan. Nagbigay tayo ng logistical, pinansyal at technical na suporta sa pamamagitan ng ating peace and order and public safety funds. Bawat araw, bawat kwento, bawat pagsubok at bawat tagumpay, kaagapay ng pulisya ang Tuguegarao City sa pagtamo ng aming pangarap na gawing payapa, maayos, kaaya-aya at maunlad ang aming bayan. Hindi iniwan ng PNP ang ating mga kababayan. Hindi naman tinalikuran ng Tuguegarao City ang aming tungkulin. Sa aming lungsod, lahat sama-sama, lahat nagtutulungan. Ang aming mga ginagawa ay para sa aming mga anak. Ang aming pangako, ipaglalaban namin ang bawat pangarap at bibigyan ng katuturan ang bawat pagsisikap. Katulad ng PNP, layunin namin na magkaroon ng isang lungsod na makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Ito ang pananagutang aming sinumpaan sa ngalan ng bawat mamamayang Tuguegarawenyo. Hindi kami susuko, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Kasama ang PNP, ipagpapatuloy namin ang serbisyong mas nakikita, mas nadarama at mas maaasahan. Sa aming bayan, ang pulisya ay bahagi ng aming pamilya. Kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating programa at syempre ay kasama pa rin po natin si kasamang TJ and si Sir Joel para dito sa mga ways forward ng kanilang tanggapan, ano. Sir Joel, ngayon na ongoing na rin yung ating Boss on Wheels and syempre kinakailangan natin na i-monitor yung activities and kung yung mga business na nandito sa atin ay talagang dumaan sa legal na pamamaraan, paano yung gagawin nating pag-enforce dun sa mga dapat na i-check, i-monitor ng ating opisina at sino rin yung mga itatay up natin ng mga opisina or from the law enforcement group para sumamas din sa atin sa mga gagawin nating pagbisita or pag-monitor sa mga operating businesses. Yeah, kasamang friend, actually, tatapusin ko lang yung inspection ng mga bagong negosyo ngayon. Kasi alam nyo naman, ito yung lagi ko sinasabi ko kay Mayora na kulang ako ng mga tao, lalo na sa mga inspectors. Kaya nga, I proposed, no, yung pinropose ko na sinabit ko na po sa kanyang office na magdadagdag ako ng aming mga inspectors. So, pagkatapos po nung inspection ng lahat ng new businesses, i-activate ko na po ulit yung Joint Inspectorate Team, no. Ang role po nila ito is to see to it if yung nasa permit ba natin sinusunod natin, no. So, ito po ay ililid ng aking opisina ng Business Permits and Licensing. At makakasama natin dito yung Office of the Building Official sa Engineering, ang City Health Office, no, lalo na sa sanitation, City Environment, no, to check whether andyan nga yung tapat ko, linis ko, at saka yung pagtatapunan ng basura. Andyan din ang planning to check whether pasok pa rin ba ito sa commercial zone or not, no? Andyan din ang ating, siyempre, ang laging kasama natin ang City Treasurer, no, para makita naman kung makita nila kung bakit may dagdag na ano to na binebenta, hindi nyo naman ni-report. So yan po ang magiging role, no. Umpisahan po natin yan the soonest possible time. Tapusin ko lang po yung inspection ng ating bagong negosyo ngayong buwan na to. Sir Joel, sa mga nakalipas na taon, ano yung mga na-observe ng Joint Inspectorate Team? Ano yung mga naging dahilan ng pag-i-issue natin sa kanila ng, I think, notice ata yun? Notice, notice. Ano yung mga kadahilanan noon, Sir Joel, para if in case
maiwasan na ng ating mga negosyante kung sakaling baka hindi sila aware na ganun na pala yung tungo ng kanilang negosyo, Sir Joel? Gaya nga po nung sinabi ko kanina kasama ng friend, no? Yung ating Joint Inspectorate team, i-check kung lahat ba ng kanilang mga requirements ay updated. No? Kasi nung mga nakaraang taon, naging lenient tayo, naging mabait tayo sa pagnenegosyo dito sa Tuguegarao. Pero since may nangyari last year, no, na yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, ay naging stricto tayo, no. In-instruct ako ni Mayora na dapat maging stricto na tayo. Wala nang dapat magbait-baitan, no. So, kung nagawa namin naging mabait last year, ngayon hindi po, no. Talagang chine-check po namin. Alam niyo po, nakaka-sad lang, no, kasi pinapa-execute natin ng affidavit of undertaking yung ating mga negosyante. Pero pagkakuha ng kanilang permit, hindi na nila ginagawa. That's the reason why nag-i-issue kami ng another round of notice, no, na for them to comply. Alam niyo, very basic pa to. Ito nga actually pinropose ko na po sa City Council to, no. Hopefully magagawa ko na yung pagre-research this year na alam niyo yung basic lang na pagdi-display mo ng iyong permit, no? Na dapat makita ng mga tao. Visible. Visible in a conspicuous place. Eh, di pa nila magawa, no? Kaya sabi ko, nakita ko itong idea na to, i-adapt ko yung idea ng Iloilo, no? Pag hindi mo di-display yung iyong permit at na-inspectionan ka, automatic may multa ka na. No, ang pinropose ko po dyan, I think it's 5,000. Walang first offense, second offense. Kasamang TG, kasamang friend, unang-una, nasa permit na yan eh. Nasa permit na yan na dapat i-display mo. Eh, di man lang nila magawa. You know, na-experience ko yan eh. Ako mismo, nag-random check ako. Talaga, sa isang ano natin. As in, sabi ko, bakit di mo din-display? Sir, baka mawala, baka nakawi. Eh sabi ko, mawala man yan or manakaw, pwede naman namin palitan yan. Wala namang problema dyan eh. Sabi ko na gano'n. And the very important why, no, na dapat i-display yan ng ating negosyante na makita ng mga tao para malaman nila kung anong nature of business. No? Like, eto, wholesale, punta tayo sa wholesaling. Okay. Ang negosyo mo, nag-wholesale ka ng chicken. No? Pag wholesale, ang usapan dyan, maramihang bentahan. Diba? Bulk. Diba? Bulk sales. Tapos, pag nagbebenta ka, automatic, yung bibili sa'yo, retailer. Diba? Yung retailer, pag nagbenta yan, pa isa-isa, tingi lang. Ngayon, ikaw na wholesaler, nagtitigi ka rin. Eh wala ka namang permit na nagre-retail ka. Nasa wholesale ka lang. Kasi yun ang in-applyan mo eh. Kaya kung ano yung in-applyan mo, yun lang dapat. So, yan yung importansya nung pag-display mo ng permit dapat. Para malaman ng mga tao na, ay, di pala pwede bumili rito ng 1 kilo, 2 kilo. Kasi minimum nito, 100 kilos, 50 kilos, 100 kilos. Yun po yun. And, totoo po yan. No? Ang dami ko pong napapermit na ganyan ngayon. No, simula last year. Kasi ang nagrereklamo, mga retailer. Siyempre, talo sila eh. Talo sila. Sa'yo ko bibilhin. Retailer ako, wholesaler ka. Sa'yo ko bibilhin. Bibenta ko ng patingi-tingi, tapos magbebenta ka rin ng patingi-tingi. Cheaper pa yung pagbenta mo. Naging kalaban mo rin yung... Instead sana, tulungan mo. Tulungan mo, wala. Kinumpetensya mo din lang. So yun po yun, no? Pero Sir Joel, I think pwede rin nating ipasok yung point na itong permit kapag nakita ni ni consumer, yung bibili, papasok sa isip niya na itong negosyong ito is tumatalima sa mga panuntunan ng pamahalang panlungsod. So parang masabi nila na okay ako dito, parang dito ako bibili. Pwede ba nating ipasok yung ganong setup, Sir Joel? Nasa ano na yan eh.
Nasa negosyante na rin kasi yan eh. No? Tsaka nasa buyer na rin yan. Which is hindi naman natin makontrol. No? Imbes na gusto na, actually yan ang pinopromote naman natin sa tamang pagnenegosyo. Pero at the end of the day, sila pa rin yung may control kasi niyan. No? Kung ano yung magiging diskarte nila sa pagbebenta. Pero yun lang, stricto po tayo sa aspeto na yan. Okay. Sir, nabanggit nyo kanina yung target natin, parang nasurpass natin Yes. dahil po sa initiative na ginagawa natin, no? Pero ano po yung nagdagdag pa ng pagpursigi doon sa mga kababayan natin na yung kanilang, kasi nabanggit nyo kanina, yung tiwala di ba? Opo. Tiwala sa namamahala, nandun na. Pero maliban doon, sir, ano pa yung ginawa nyo para lalo silang naingganyo? Dahil alam na naman natin na business friendly naman ng lungsod Ang ng Tugigaraw. Tugigaraw. Alam mo, hindi lang naman namin nagawa to on our own. No? Siyempre, andyan din ang media. Kaso, na kinausap namin to cascade, no? To help us inform the public na may ganito. Alam nyo, sa first week pa lang po, kasamang Tani, kasamang Efren, malaking porsyento na po yung nag-apply. Alam mo, ina-expect ko nga na on the last week of the month, no, ng boss month natin, doon sila doon magka-crowd, no? Oo. Pero hindi Yung first 3 weeks. Kaya sabi ko, tahimik. Actually, tahimik ang last week namin. Lalo na yung last 3 days. Wala nang masyado. Alam nyo, ang ginawa na lang for the last week na maniwala kayo, panay payment na po. Panay payment na. Ibig sabihin, pumasok na lahat ng kanilang aplikasyon. Okay. Kinuha na nilang kanilang assessment for payment and printing of permits. Lahat na nangyari. Kaya maraming factors, no? Hindi ko naman siya maisa-isa. Pero nakatulong yan yung maaga nating pagpaplano. Actually, naniwala kayo, inumpisahan natin ang pagpaplano ng BOSS 26 as early as second week of November. No? And then tuloy-tuloy na yan hanggang December. And alam nyo, napaka-stricto ko rin nung December sa mga staff ko. Sabi ko, walang magfa-file ng leave. No? Hindi ako mag-a-approve ng leave. Sakripisyo muna. Pero nung nakita ko naman po kasamang Tani, kasamang Efren na umaayos naman yung preparasyon, no? Pinagbigyan ko rin sila. Lalo na't maraming bakasyon nung December na yun. At nakita naman natin ang naging resulta. And one thing more, mas naging convenient on the part of the business owners kasi yung off-sites na lang natin, di ba? Oo. Laking bagay. Hindi ka naman maboboard dun pag nag-apply ka kasi habang nag-aantay ka, pwede ka namang umikot-ikot muna. You go shopping Pasyal or muna. whatever. Di ba? Biruin mo, meron doon sa City Hall, meron sa Northern Yeah, Barangay, oo. meron sa Eastern, di ba? Tama. Oh. So, pinagpili po, actually mga tao pumili na lang kung saan sila. Basta ang ang sistema kompleto sa bawat site natin. Sites, okay. Sir Joel, and plano rin natin na mag-conduct ng online application. Yeah. Paano yung magiging diskarte natin dito? Sistema. Sistema natin dito, Sir Joel. And kailan yung possible na ilulunsad natin ito? Alam nyo, kasamang friend, kasamang TJ, meron na tayo dati meron na po tayong online application system, no? Unfortunately, hindi siya fully operational. It's not functioning, no? So, kaya po natin naisip itong offsites, naglagay ng offsites to complement, no, with the non-functionality, non-operability of the online application system. Pero last year po, kasi may instruction na po ang ARTA na dapat next year fully automated na lahat ang pagpoproseso. Sabi nga ni ARTA Secretary Perez, tapos na tayo sa transition period, no? It's high time na mag-full blast na tayo sa electronic BOSS. And alam nyo, tamang-tama kasi as of now, no, at the moment, in place na po yung system na ginawa po ng DICT. Kaya papasalamat po tayo kay Yusek RD Pinky Tumaliwan Jimenez, no? Kasi sabi nga niya, dapat ang Tugigaraw i-apply na rin ito. And then we grabbed the opportunity, no? Natapos na rin po yung initial trainings, pero yun nga, kailangan matuloy-tuloy.
So kausap ko lang po yung provincial director ng DICT ngayong week na to at nakiusap ako na tapusin ko lang itong buong month ng February na transition, no, forward boss. And then next month, tuloy-tuloy na po yung training. Isasama na po namin dyan yung lahat ng endorsing offices. Alam nyo, gusto ko lang po kunin yung opportunity na to na sabihan yung ating mga negosyante, no, na i-download yun na po yung eGov PH app. Kasi makikita ninyo na po dyan ang Tuguegarao City website. No, makikita nyo na po dyan at may mga transactions na po kayong gagawin dyan. Kasi yung eGov app na yan, no, nasa phone natin, yan na po yung magiging gadget nyo sa pag-a-apply ng negosyo. Sabihan ko lang po kayo in advance na dapat lahat po ng ating mga documentary requirements ay kompleto, regular at valid. Ibig sabihin, hindi pa siya nag-expire. Kasi pag expired na po ang inyong dokumento at ihingi kayo ng clearance sa isang office at expired ang inyong dokumento, definitely, hindi po mag-move, no? Hindi mag-move ang inyong application. So, wala na po yung wala na po yung pag-uusap, sir, na, sir, may AOU naman. Wala na pong ganon, no? So, systems-based na tayo. So, pati po printing and even the payment, online na po yan. So, ganun na po yung sistema natin for next year. Pero is there a chance pa rin, Sir Joel, na magkaroon tayo ng mga on-site and off-site? Or 100% Depende yan na tayo? kasamang friend. Kasi after the training, a massive na info drive ang gagawin namin. No? Magbabara-barangay kami. We'll invite again these business owners na turuan namin sila how to use the online app and the payment and even the printing of the permit. Kasi baka yun yung isa sa mga magiging hindrance dito, yung gadget or yung knowledge nila. Baka may mga ganong scenarios Actually, pa, Sir Joel. alam mo, Oo. Initially sinasabi ko na to sa mga business owners no? And by chance ang nakakausap ko mga hindi na rin techie. Sir, paano to? Di kami marunong gumamit ng sabi ko, may mga anak naman siguro kayo, apo kayo na pwedeng tumulong sa inyo. Alam mo, actually itong online payment na to, matagal na po namin pinupush to ni Treasurer Ben, no? Unfortunately, hindi siya nagmo-move for the reason na nung time na yon kalakasan ng scam. No? Siyempre, ayaw naman nila, di ba? Baka kasi, siyempre, magdududa sila. Hesitant. Pero ngayon, ituturo naman natin sila. Tuturuan naman natin sila kung paano nila gamitin yung online application system. Actually, pinadali na itong online system, pero para sa kaalaman and yun nga, mabigyan ng additional knowledge yung ating mga business owners, ay ituturo pa rin po ito ng BPLO. At the same time, kung maaari, isama na rin po ninyo yung sabi nga ni Sir Joel, yung mga anak po ninyo or apo ninyo na very techy, kasi mga kabataan ngayon na talagang magagaling, Sir Joel, lahat kayang-kaya nila itong yung mga pinipindot nila, yung mga sites na kaya nilang i-access, talagang nagagawa ito ng ating mga kabataan. And ito yung mga kailangan ng mga hindi pa masyadong familiar sa technology, para sa ganun ay in partner with the BPLO and siyempre sa mga barangay na pupuntahan ay magiging successful itong magiging information drive na gagawin ng BPLO in preparation dun sa magiging online process nila by next year. Sir Joel, kailan tayo maglulunsad nung ating info drive? As soon as matapos na yung training ng ating mga staff, no, pati yung mga endorsing offices, idediretso na po natin sa cascading yan. You know, it's high time na mag-automate tayo, kasi yun na yung direction natin kasamang Efren, no? Towards digitalization na tayo. It's high time na maging digitized na. Alam mo, marami nga pong negosyo na nagba-branch out lang dito, mostly nasa Manila. And they always ask, wala pa ba kayong online application system? Kasi napaka-convenient on their part. Biro mo,
they will travel no, Galing pa from sila, oo. as far as Manila just to Malayo. transact business with us. So ngayon po, talagang inassure na natin sa kanila na by next year talaga mapipilitan na tayong mag-apply ng online application system. Siguro ang magiging transition period niyan is the last quarter of this year, no? At makita natin, magte-test tayo. Magte-test run tayo kung gaano sila kabilis ma-immerse no sa technology or dito sa online application system. Saka requirements yung nababanggit nyo kanina, Sir Joel Kailangan yung eGov, no? Yeah, eGov Application, PH. Sabi ko nga po, Lahat sa i-download mga nyo ng agency, eGov PH na yan. Alam mo, hindi lang naman sa I-guide ka rin pagnenegosyo talaga. yan. Pag nag-travel tayo, Oo. tapos andun na yung mga ano natin, mga Mga profiles IDs, natin, oo. IDs. Kaya maganda po ito Dahil yan din yung nire-require ng ibang agency ng Yes, government actually, agency. yes. Opo, Kailangan oo. meron ka doon. Mm. eGov. Kasama po yun. Okay, sige. At Ano ko lang siguro Oh, kasamang Efren, no? sige. Bago tayo maubusan ng oras, yung pong nababanggit kanina, yung tindahan, yung mga tindahan ngayon, ano? At may committee hearing na nakatagla dito, Sir Joel. Actually, kasamang TJ, yan po yung ni-sponsor ni Konsehal Mark Dayag. No? Oo. Nagkaroon na po tayo ng first hearing dyan sa aspeto na yan. At talagang naging intense yung discussion dyan. Unang-una, marami ka po kasi i-consider dyan, no? Lalo na dun sa pagbibigay mo ng tax incentive sa kanila. So, ngayon po, natapos sa yung first committee hearing. By next week, may invitation na naman. Hopefully, it will be the last and final hearing para maging ganap na rin at i-adapt na rin siya ng City Council na maging ordinansa. Alam nyo, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ito po ay instruction nating mayor, no, lalo na sa ating mga sari-sari stores na kung pwede bigyan nyo naman ng konting discount, no, yung ating mga sari-sari store owners, lalo na kung yung kanilang tindahan ay 4 square meters lang. So, syempre pag sinabi naman natin 4 square meters lang kasamang TJ, kasamang Efren, maliit lang talaga Konti lang siya, yung no? espasyo. Not Nasa corner withstanding lang. or regardless of the capital investment, basta 2 by 2 yan, no? 4 square meters yan, yun yung bibigyan natin ng konsiderasyon. Hindi ko pa masabi kung magkano kasi hindi pa naman siya na-adapt in toto. And malalaman naman po natin yan sa mga susunod na araw kasama. So mag-abang-abang lang po sila. Sa committee hearing siguro, Sir, yun, malalaman na lang natin yung kung Opo. may adjustment, meron po kung ano yung dapat na incentive na ibigay natin. Yes, kasamang TJ. Tama po kayo dyan. ganyan po yung ating alkalde, si Tuguegarao City Mayor Myla Rosario Estinque, yung kanya pong pagbibigay ng puso sa ating mga kababayan, especially this time yung ating pinag-uusapan ay para sa ating mga sari-sari store owners. Nabanggit na yung napakaliit lamang na espasyo, and we hope na ang atin pong konseho ay kasama natin dito sa tahak ng atin pong o tahak na gusto ng pamahalaang panlungsod na mabigyan ng at least ay konting gaan para sa ating mga sari-sari store owners. Okay, Sir Joel, bago tayo tuluyang magtapos dito sa ating programa, may mga mensahe pa ba tayo, yung mga nais din nating pasalamatan, lalo at talagang naging matagumpay yung ating inilunsad na aktibidad noong buwan ng Enero. Go ahead, Sir Joel. Salamat kasamang Efren. Gusto ko lang pong kunin yung pagkakataon na to, no, na magpasalamat sa ating mga partner agencies, no, na naging parte po ng success ng ating Business One Stop Shop 2026. Una po, papasalamat tayo sa DICT, sa BFP, DTI, Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Siyempre, pasasalamatan ko rin po ang PLDT kasi nag-provide po sila ng free wifi, no, sa ating mga negosyante sa City Hall. At ang ating partner malls naman, we have SM Downtown, SM City, and Robinsons.
Siyempre sa ating mga auxiliary offices, yung nasa LGU, ito po yung ating mga gusto pasalamatan rin, ang City Engineering, City Health, City Environment, City Planning, City Legal, City Assessor, City Treasurer, City Information Technology, Liga ng mga Barangay headed by Honorable Ray Ramirez, City Peso, and lahat po ng mga opisina sa LGU na nag-augment po para maging successful ang ating business one-stop shop. So, yun lang po. Okay. Napakaganda sir pag yung pagkakaisa, no? Tama po yan. Opo. Alam nyo, kung unified po tayo, talagang magsasucceed po tayo sa anumang endeavor na gusto nating makamtan. Okay, sige po. Ayan, maraming salamat sa pagtutok ng ating mga kababayang nanonood sa atin dito sa ating programa. Nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Business Permit and Licensing Office headed by our very own Mr. Joel Bariwan sa kanyang oras at mga impormasyong ibinahagi dito sa ating palatuntunan. Kami po ay magbibigay po ng mga karagdagan pang mga impormasyon sa mga susunod pang mga episode ng atin pong programa. Sa kada araw po yan ng Biyernes ng kaparehong oras, alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. At kami po, ang inyong mga nakasama, ako po, ang inyong lingkod, Efren Reyes Jr. At Sir DJ. siyempre kasama nga Efren, salamat din tayo sa BPLO at sa si Sir Joel. At yung mga negosyante po natin na laging nainganyo sila dahil po sa sistema na ginaga po ng local government unit po ng lungsod ng Tuguegarao. Ito lang po si Kuya TJ Tanodudao hanggang sa next episode muli ng ating programa. Maraming salamat po. Narito na ang programang pinakaabangan ng mga Tuguegarauenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tuguegarao sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Pinque.